from Ganon, for our audio song, this will be sung by the selected Adventist Hospital workers. Then Brother Nelson Salo, one of our workers at Adventist Hospital, mag-offer of opening prayer. Then another song will be offered to us, will be rendered to us. Then a short message of inspiration from Pastor G.B. Sabandal. He is the head chaplain of our Adventist Hospital Davao. Then after the inspirational message will be the closing prayer by him. So akong ihangyo, ako mga kaubanan, nga ubanan ko, alang sa pag-render of song. Dalay ko na mo ang mahal ko ito, kaya sa transfer na rin. Patuloy ko yung ginoo, sa mga paminaw kami sa mga pulong, mga pulong, mahimpiling kabayan, makapakupay sa pagulong, masaktan, bawal ko,
Amen. Usa ka masubanon nga gabi sa Panimalay, ah, Tamdang family o Casas family. So nining taknaa sa ka haponon, bali ko ang Brother Jer, no? Bali usa ka kuan gyud nga kasubanan nga diin ang pamilya sa Adventist Hospital Davao nga tunong usab nga adunay gihimo nga kuan karon panagpulong dito dapita. So nidalikyat lamig anhi diri o agi og pag simpatiya sa Panimalay, no? Isip nga kauban namo dinhi ang mga bayaw ni bayaw din ni Maria Teresa. So ang igsoon ni Maria Teresa si Ma'am Ma'am Han. Ma'am Hani. So si Ping atulo mo kabuok igsoon. Tres Marias din no? So niining taknaa dili ra gyud kay taas siguro ang akong paghatag og pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Now adunay panultihon nga ang atong kinabuhi sa kalibutan walay siguro, pero ang kamatayon sigurado. So kita tanan musugotag sa dili mo abot yung panahon nga kita mo adto sa kamatayon. Naay gikuan Brother Nelson nga ang atuang destination ining kalibutan padulong gyud ta sa Kingdom of the Almighty. No? Kita tanan maadto ta sa paraiso nga giandam sa Ginoo. So dili tong paraiso nga naa sa tamayong, pero ang paraiso nga giandam sa Ginoo katong paraiso nga inaog gikan sa langit nga didto mupuyo ang mga tawo sa Ginoo nga wala nay kagul-anan, wala nay panag-away, wala nay sakit ug wala na gyoy kamatayon. Pero bago ta moabot ang gingharian sa Almighty, moagi ta sa gingharian sa mga wati. Sa nang gingharian sa mga wati, moadto ta sa menteryo din kita ibutang ta didto, no? Nauna lang ni og si Ma'am Maria Teresa, nauna siya. Pero pag abot sa paraiso, dili siya manguna. Sa Bible kung atong basahon, magdungan ra banhawon sa Ginoo ang tanang matarong nga nidawat ni Kristo sa wa pa mo undang ang ginhawa nga naghinulsol og nangayog pasaylo sa Ginoo. Bisag unsa kadako imong sala, bisag unsa imong religion nga gigunitan, ang Ginoo anda mo pasaylo sa makasasala, no? So wala nag ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist, wala nagkapot sa pagtulunan nga ang Sabadista ra maluwas. Ang kaluwasan gitanyag sa Ginoo sa tanang tawo sa kalibutan. Kung unsa may ang gibarugan, makomunista man siya, ma-Buddhist, ma-Hindu, ma-Islamic, ma-Taoism, Sintoism, or bisan o atheist. Ako nagatuo nga kung ang tao nakapamalandong nga sa maglisod na kaginhawa, wa naman kay laing sigurong pangayoon. Kung mutawag ka sa pinakalabaw nga makagagahom, ang Ginoo anda mo pasaylo. Nalay panahon nga sa biblical narratives naghatag lang og ang Bible og duha ka pagtulunan kini ring yung tama ug mali. Tama ug mali. May pila ka bug religion sa kalibutan. Sa imo ma'am, mga pilay na hibaw-an nimo. Daghan, mga unsa ka daghan na, unsa yung number lang, unsa number? Actually, ang na-register sa Security of Exchange Commission na appeal patong kapa is 53,000. Awa pa na appeal ang kapa ato. Tingali, so mana siya daghan ang nakalista sa Security of Exchange Commission. Pero kung atong i-simplify tanan, duha ra gyud, tama ug mali ra gyud. No? O kada usa nato pangutan-on ta unsa may atong gisubay, tama ba or mali? Wala gyud musulti nga mali, puro tama. Pero ang atong gisubay mali. Ngano man? Kay kung irambol nimo ang mali kay lami baya. Kasagaran sa mga tao bisag nakahibalo nga mali basta lami,
padayon gihapon ta sa pagsunod diana. Pero praise the Lord, gumikan kay ang Ginoo og gugma. Ug sumala sa giawit ganina nga katong sa Gitsemane, si Kristo niadto sa Mount of Olive. Ug diin dito siya nagampo sa Garden of Gethsemane sa Jerusalem. Ug sa iyang prayer 1 week before his arrest, ang kanang Garden of Gethsemane naay dakong bato dito nga ang mga bunga sa olibo dito ibutang kunya i-press kanang patungan nagdako kay nga bato nya muagas ang oil. O ang kanang oil mao nang dako nga production, mao nang income dito pirmi sa mga Hudiyo, mga Israelita. O dito sa Garden of Gethsemane nagampo ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang amahan nga mao ang Almighty God nga siya, Father, if it is possible, please let this cup pass from me. What is he referred? He is referring about the suffering, about his death on the cross. Pero ang iyang mission ingon siya, Father, it is not my will, no, not my will, but your will be done. Mga kaigsunan, akong isulti sa inyo ha. Ako na kanunay na akong ginaampo nga Ginoo sa dili pa maundang akong ginhawa. Gusto nako nga bisag naay mga tao nga naminaw nga daghan, pero bisag isa lang makahibalo what is the will of God. Oh, unsa gani Bisaya sa will of God gani? Kabubuton sa Ginoo. Karon mautan ko sa inyo, kabubuton ba sa Ginoo nga nasakit si Maria Teresa niya namatay? Pagbuot ba sa Ginoo, yes or no? Pila sa inyo nga yes, taas kamot? Yes. Pila sa inyo nga no, taas kamot? So naay yes na no. Naay usa ka numero nga akong ikuan sa inyo ha. Kung kining numero 9, kung akong ipakita niyo 9 ang numero sa imuhang sa atbang unsa may nakita? 6. No, di ba? So usa lang ka numero pero duha ang iyahang depende kung asa ka nagbarog. Actually, ang tama gyud nga answer nga dili pagbuot sa Ginoo nga ang tawo mamatay. He is only he allowed or he permitted. Kay dili gusto sa Ginoo nga maghilak ang tao. Dili gusto sa Ginoo nga magantos ang tao. Dili gusto sa Ginoo nga makasala ang tao. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Now kining kahimtang karon ni Maria Teresa, dili pa ni siya kamatayon, wa pa siya namatay ana. Siguro sa inyong hunana sa natural natong understanding, ang tao nga muundang og ginhawa patay na gid siya. Pero sa theological nga implication, si Maria Teresa kanang iyaha is that is only the consequence of sin. Dili pa na siya bayad sa sala. The wages of sin katong mamatay nga dito sa impyerno ibutang. Kita mo undang gyud itong ginhawa. Nagpa-check up ko, medyo ni dako na gamay akong kuan kanang sa PSA sa prostate, ni dako na gamay. Ang regular na dito is 2 raman to niya. Niabot na mag-size. Iko kini padulong yun siguro kung mamatay na ani. Nya naaya na suspicious diri sa akong heart. Iko mao na gyud ni. Mas may gyud magpa-check up ta Brother Jerry no. Pero praise the Lord si Jerry, congratulations Jerry kay buhi pa ka hantud karon. No? Kay murag nabuak na imong ulo. Ikaw atong gibuak ang ulo. You can just imagine. Daghan ang mga nabuak ang ulo patay na pero siya niagi kabuak ang ulo pero buhi pa hantud karon. Now, dunay purpose ngano nga kamo karon buhi pa ug ako karon buhi pa. Actually, ang Bible naghisgot nga no one is righteous, no one does good, no one understand God. Naigingon sa Revelation 7, Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and who can know it? Sa Bisaya pa, ang kasing-kasing mabudhion sa tanang mga butang kinsay nasayod sa iya ha. Ang word nga mabudhion sa Tagalog unsa man? Ha? Taksil, salawahan. Naman to'y kanta nga sana dalawa ang puso ko. Now, ang kasing-kasing mabudhion na duha ka meaning ana, symbolic o literal. Ang symbolic nga meaning
ang kasing-kasing mabudhion kay kung na kay heart attack, na kay sakit sa kasing-kasing, mamatay lang kagkalit nga wala ka panugon. Mamatay lang kagkalit nga wala ka kahibalo kung unsay kanusa, no? Unlike sa dialysis ka, unlike sa cancer, pag ingo nga 3 months, posible nga 1 week mamatay ka or 6 months. Ana pa. Pero ang sakit sa kasing-kasing, traidor siya, no? Makakita ka mga maglipay-lipay, pwede mamatay ka kay sakit yung kasing-kasing. Maka-experience kag mag-uol ka, pwede mamatay ka kay sakit sa kasing-kasing. Ang ikaduhang pagka-traidor sa kasing-kasing, dunay usa ka boyfriend nga naghatag og bulat sa iyang girlfriend, unya moingon siya nga only you pero daghan pa sa luyo. So mao nay pagka mabudhion sa kasing-kasing ang kaigsunan. Now, karon duha ka tawo nga akong na-anointing dito sa hospital nga literal nga nakita nako ang heart kanang sa cardiac monitor. So panalitan sa cardiac monitor kung nakay sakit sa kasing-kasing, kung likoy-likoy siya unsa may buting nun? Buhi pa. Unsa gani English sa buhi gani? Live. Oh, live. Kung baliktaron ang live unsa man? Evil. So tama gyud ang ingon ni San Pablo, no one does good, no one understand God. Ang tanan evil. Kamo karon nga naginhawa pa, evil. Ako karon nga naginhawa pa, evil. Naay ako na anointing nga pag human sa iyang ginhawa after my prayer ni straight, no, sa cardiac monitor na straight. So kanus alang mahitabong buutan ang usa ka tawo. Kung mo straight na ang iyahang linya. No, i-print man na dito, straight na gyud. Sa ato karon ang buutan ra gyud si Maria Teresa, siya ra gyud ang buutan na karon. Nga naman kay imo na siyang bisan pag imo nang singgit-singgitan, imo nahang kasaban, no? Brother Jerry, bisan pag kusion nimo ang iyang tiyan, dili na gyud na masakitan. Kay nga naman kay buutan na gyud siya. Yan natoy usa ka asawa ingon sa pastor, ang akong bana buutan man og matulog. Pero dili di ay kay ang usahay na may one time nga natulog tapad minimisis ni kalit lag anak kong kamot kay murag ang akong damgo balibol man. Balibol, mayong pagkaigo sa iyong papangig. So bisan pag natulog dili gihapon buutan. Kay ngano man makapanakit naman. Meaning kasi kung makapanakit ka sa imong isig ka tao, dili nakabuutan. Mga kaigsunan, niingon San Pablo sa 2:20 sa Galatians, I have been crucified with Christ. Nevertheless I live, but not I who live, but Christ who liveth in me. So ang tao di ay nga bisag buhi pa ta karon, kung ang atong pagkasiloso, pagkainggitiro, dali masuko, dali mangluod, mao ang mamatay kada adlaw, dili na ikaw ang nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi sa imong kasing-kasing. That's why si San Pablo sa Galatia, Philippians 1:21 ingon siya, for to me to live is Christ, to die is gain. So ang kamatayon ginansya mga kaigsunan. So dili na kayo ta kuan about sa kang Ma'am Maria Teresa. Ang atong kuan lang sa atong kaugalingon, walay laing handom sa Ginoo, kita tanan gusto niya luwason. Namatay si Kristo sa cross diha sa second death, nga simbolo sa second death, para nga kita dili na maka-experience og second death, no? Ang atoan lamang himuon mangayo tag pasaylo kay kita sad-an man kita, no? Sad-an man ta. Kumuim ka nga ikaw kay sad-an ni si Ma'am Inday. Kumutudlo ko sa iha pila man ang naa sa kuha. So tulo. So mas daghan kog sala kaysa so dili gyud ta angay mag hukom sa atong isig ka tawo. Ang ato ra gyud ang desire gyud sa Ginoo, maghinulsol ta sa atong mga sala, pasayloon nato ang mga nakasala sa atoa. Kay nga naman mao ra nang pamaagi nga andamo pasayloon pud ta sa Ginoo. So I hope nining takna karon ako nagatuo nga si Maria Teresa, no? Nagampo siya sa Ginoo as Christian. Kita tanan sa Philippines, Kristiyano man ta, the only Christian country in the Far East. O bisan kinsa nga mga katawhan makasasala,
wala magay kuan sa tuwa, no? Sa kunang yun, ang imo sigurong pagkabuutan, imo haron ng hunahuna, pero sa Ginoo kita tanan sad-an ta. Kay bisag maingon ang napulo ka sugo ayaw pagpatay, pero ang ingon si Kristo, bisan nagsulti kag kwanggol, tunto or buang sa imong isig kataw, nakapatay na ka. So wa gyud tawo nga dili sad-an sa tuwa. Si Kristo nag-ingon, nadungugbo ninyo ang karaang panahon, nag-ingon ayaw pagpanapaw. Kay sa unang panahon, tagdaghang may asawa, Brother Jerry. Kung nangasawa kag duha karon, gamay ro na siya. Sa una, taglima, si Solomon, 700. Ang iyang kabit, 300. Pero kung ibase sa Bible, 999 ang iyang kabit, o saray asawa. Kaya ang gisulti sa Ginoo, do not commit adultery raman, o saraman. Pero unsay giingon ni Jesus, bisan pag nagtan-aw kag usa ka babae, nga naibog ka sa imong kasing-kasing, nakapanapaw na ka. So walay tao nga dili sad-an mga kaigsunan. So ang atuwar gyud maghinulsol ta sa atong mga sala, mga igsuon, no? Mangayo tag pasaylo sa Ginoo. Unya kung naamay nakasala sa tuwa, iampor gyud nato, no? Kaya ang mga tao nga moadtog langit kana ra yung sarang nga makapasaylo sa nakasala sa ilaha. So I hope, Brother Jer, na may nakasala sa imuha, imong pasayloon. No? O kung ako nagatuo nga si Maria Teresa, siya usab, naghandom usab o nangandoy usab nga siya, kitang tanan, naghandom niya ng usa ka gingharian nga kitagana, nga dito wala na'y sakit, wala na'y kagulanan, o wala na'y kamatayon. O last nga passage nga akong i-share sa inyo sa John 14 verse 1, ingon siya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Mo day nga number 1 killer disease, heart disease. Nga naman, giwarningan na ta ni Kristo nga dili magaguol ang atong kasing-kasing. Sumalig ka sa Dios o sumalig ka kang Kristo. So niya kita karon nga buhi pa karon, ang atuargyong ang akong ibilin sa inyo nga inspirasyon nga magsalig ra gyud ta sa Ginoo. Ug dili ta ang ayang mabalaka sa atong kaugalingon. Kung doon na may kabalaka, usay mawad-an ta sa pagsalig sa Ginoo. Okay, atong himuon ang prayer mga igsoon, manindog ta tanan alang sa atong pagampo. Dalaygo nga Dios, amahan namo nga naka sa langit. Nining usa ka talagsaon nga kahigayonan Ginoo, kami nakapamalandong. Nasabtan namo nga dili nimo gusto nga ang imong mga anak magkasakit, magantos, og bisan ang kamatayon dili nimo pagbuot Ginoo. Apan imo kining gitugot, gumikan sa sala sa among unang ginikanan o gumikan sa mga pollution usab nga mohinungdan nga ang sakit mitakboy sa among lawas. O gitugot usab nimo nga kami mamatay para makapahulay usab sa pag-antos kung unsa may sakit nga moabot sa among kinabuhi. O niining takna Ginoo, niining gabhiuna akong giampo ang panimalay nga gibiyaan Ma'am Maria Teresa, yang mga igsuon ug may masab sa iyaha nga bana Brother Jerry ug sa sakop nila sa panimalay anak nila si Marlon ug sa tanan nga aniya karon dinhi karon o Dios. Hinaot nakapamalandong kami sa imong mga pulong nga unta kung dunay mga pag bati nga usahay dili kami malipay sa among isigkataw, kami Ginoo masarang nga makapasaylo, sarang nga pinagi nini makapahimot kami kanimo. Saylo alamang kami sa among mga sala nga nahimo batok nimo. Ingon nga kami makapasaylo sa nakasala batok namo. Itugyan namo kining tanan Ginoo sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. God bless everyone.